Hi, good afternoon. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Dito po tayo sa pagpapatuloy ng ating gawain saan meron tayong mga sitas o aralin na ibinababa upang ito'y ating basahin, pag-aralan, at ito'y gamitin natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ngayon po, meron pa tayo ditong isang aralin. Sabi po sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 12, versikulo 16 hanggang 23. Sabi dito, at nagsaysay siya sa kanila ng isang talinhaga na sinasabi, ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana. At iniisip niya sa sarili na sinasabi, ano ang gagawin ko sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga inaning bunga. At sinabi niya, ito ang gagawin ko. Igigiba ko ang aking mga bangan at gagawa ko ng lalong malalaki. Doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at aking mga pag-aari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, magtuwa ka. Tatapwat, sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na halin, ihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na inihanda mo ay mapapasa kanino kaya? Gayon nga ang nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. At sinabi niya sa kanya ang mga alagad, kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay. Kung ano ang inyong kakanin, kahit sa inyong katawan, kung ano ang inyong garantin, sapagkat ang buhay ay higit kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit. Ngayon po, ito pong talinhaga na ito na sinaysay ng ating kabilang Panginoon. Ito ba'y para sa mga mayayaman lamang? Ang tanong, ano ba tayo? Mahirap? Mayaman. Pag sinabi ko kasing mayaman, ito yung taong tawag sa taong marami siyang pag-aari. Kahit tayo'y kapuspalan, kasama rin tayo sa mayaman. Mayaman tayo sa anak. Mayaman tayo sa gamitan, sa kakasyati. Mayaman tayo sa mga ari-arian o kung ano pa man na meron tayo. Mayaman tayo sa kaibigan. Ngayon po, titingnan po natin dito. Bakit po ang hatol doon sa kayamanan, ngayong labing ito, kukunin sa iyo ang iyong kaluluwa. Mapapasa kanino ang iyong pinagpagura. Kung titingnan po natin, ang tao, isinilang na walang dala-dala. Isinilang na hubad. Pag alis natin dito, wala rin tayong madadala. Ibig sabihin, ang kayamanan, ay ito yung yaman na nakakunik doon sa taong tinatawag na mayaman. Halimbawa, pag-aari. Kaya, pera. Sabihin natin pera. Isinilang tayo dito sa ibabaw ng sanglibutan. Meron ng pera. Mamatay na tayo, naiiwan pa rin ang pera. Ano pala ang dapat nating gawin para hindi tayo magaya sa ginawa nitong pusong mayaman?
ang ginawa po kasi ng pusong mayaman, naging po siyang makasarili. Totoo, lahat ng mga tinatanggap niya, biyaya na sumasa kanya, inarate niya lang para sa kanyang sarili na papakinabangin. Kaya ang ginawa niya, dahil marami siyang inani, hindi naman kasi sa kamalig, gumawa siya ng mas malaking gusali para doon niya i-stock. Pero, for personal consumption, pang sariling konsumo. Kung titingnan po natin, dito, itinuturo dito na dapat sa pamamagitan ng talinhaga na ito, mabuksan ang ating kaisipan na yung mga pagpapala, yung biyaya na tinatanggap natin, may karapatan tayong ibahagi din sa ating kapwa. Kasi po, kung halimbawa, hindi natin tinutulungan yung ating kapwa, hindi tayo marunong mahabag para sa kanila. Ang mangyayari po yan, magiging makasarili po tayo. Selfish. Sabi nga. Kaya kung halimbawa, katulad na lang ng paglilimo, nakita mo, pwede mo naman sanang dukutin yung 10 piso mo para ibigay doon para sa paglilimo. Hindi ka pa makapag-decide. Kakapiraso lang yan na salamin. Nagdadalawang isip ka pa kung ibibigay mo ba o hindi. Bakit po? Eh, takot ka. Na kapag binigay mo, baka ibili ng nang-use eh. Ang sigarilyo. Nauna pa kasi yung paghapon, isa sa paggawa ng mabuti. Kaya kung titingnan po natin dito, yung ginawa ng mayaman, ang ginawa niya, in preparation lang para sa kanyang sariling pamumuhay na pwede niya man sanang ibahagi sa kanyang kapwa. Sabi nga, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Ano po yung kayamanan dito sa lupa? Ito yung mga nakikita ng ating mga mata. Pera, mga ari-arian, lupain, yan po yung mga kayamanan natin. Na hindi natin yan madadala. Sabi nga, mga impok kayo ng kayamanan doon sa langit. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng paggawa natin ng kabutihan, na yung mga lumalabis na biyaya natin tinatanggap, ibabahagi natin doon sa mga kapuspalad, doon sa mga mahihirap, doon sa mga walang kaya, nag-iimpok po tayo ng kayamanan sa langit. Lalong-lalo na kung ang binibigyan natin, walang sukat ikaganti para ibalik sa atin yung ibinigay natin. Reported po yun. Kaya mangyayari po dyan, sa pagbabalik na pagkabuhay muli ng mga patay, nandoon po yung inimpok natin, yung reward natin, makikita natin doon, naka-record lahat yun sa aklat ng buhay. Ibig sabihin, okay lang pala mabuhay ka dito sa ibabaw ng sanglibutan, nakapuspalan ka, walang-wala ka. Ang mahalaga, sagana ka sa pagbibigay, sa pagtulong sa kapwa. Dahil po, umalis ka man dito sa ibabaw ng sanglibutan, ang mahalaga po doon, marami kang natulungan, marami kang naibahagi, na bagamat oras lang, ipinagkatiwala mo sa iyong kapwa, na sinamahan mo siya para magpadoktor, malaking bagay mo yun. Na dapat sana nagpapahinga ka sa loob ng bahay para lamang makasakay siya sa tricycle papunta ng hospital, sinamahan mo. Pag-impok na po yun ng kayamanan sa langit. Nagbigay tayo ng oras o panahon. Lalong-lalo na siguro kung financial yan ibinigay natin. At kapag binigay natin, hindi na tayo nag-aangat na ibalik pa yun sa atin. Kaya kung hindi na po natin dito, yung mayaman, hindi siya nagalak sa kanyang bangan lang. Kundi, nag-provide pa ng mas malaki. Okay lang sana kung nag-provide siya ng mas malaki, kung plano lang, ang problema, tinuturo niya. Sabi niya, magsaya ka, kaluluwa ko, magpahingalay ka, matuwa ka, kumain ka. Ngayon, hindi natin alam ang sukat ng ating buhay. Kapag
pinaghandaan natin. Yung mga savings natin, mapapasaan kaya yun? Sabi kanina ni Brad, yung insurance, pakikinabangan lang yun ng ating mapag-iiwanan. Pero ang importante po dito, yung insurance ng ating nag-iisang kaluluwa. Saan ba siya papunta pagkatapos na tayo ay mamatay? Ngayon, isisiguro natin, yan ba'y pupunta doon sa walang hanggang buhay, sa piling ng Diyos, walang hanggang buhay doon sa sakripisyo, sa dagat-dagat ng apoy o impyerno. Kaya po, kung titingnan po natin dito, napakalawak ng sanglibutan. Hanggat kaya natin tumulong sa ating kapwa, yun ang pinakamagandang gawin natin, huwag na nating gawin o gayahin itong mayaman na sumasagana nga ang kanyang ani, pero sa sariling kapakinabangan na lang inilalaan at wala sa puso, sa isip niya na bigyan man lamang ng pagkakataon, maalala niya yung mga nakapaligid sa kanya para tulungan niya, bahaginan niya ng pagpapalang tinatanggap niya, kundi sinarili lang. Kaya ang nangyari po, yung iniwan niya, mapapasa kanino talaga yan. Kaya po kung titingnan po natin, tinuturuan tayo dito ng ating dakilang Panginoon na maging satisfied sa lahat ng ating mga tinatanggap sa pang-araw-araw. Dapat solve na tayo din. Makakain lang tayo ng 3 ulit sa maghapon, okay na. Minsan na, araw ng pagsamba, hindi tayo makapagsamba, nagiging dahilan natin maraming labahin. Sa totoo lang to, mapalad tayo. Kapag marami kang labahin, mapalad ka. Ibig sabihin, marami ka ng kaming nakatinig. Kaya natatambak na nga. Ito paano yung mga nakapaligid sa iyo, walang damit na maisuot. Walang mahigaan, walang matulugan. Bakit hindi natin ibahagi para sa kanila yung iba na tumulong tayo para sa kanila? Kaso kung nangyayari lang yung tulungan pag may disaster, may bagyo, may kalamidad, nandun lang yung tawang gawa, yung pagtutulong sa kapwa. Hindi lang dapat doon, kundi araw-araw, tumulong tayo sa ating kapwa. Ano man, kung saan man tayo mapunta, ang mahalaga, hindi tayo nagbabago ng pag-iisip na pagturing sa ating kapwa na mas higit silang nangangailangan sa atin. Ibahagi natin sa kanila ang pagpapala. Kaya sabi dito, hindi ba kayo yung nagsabi ng huwag kang papatay, huwag kang manangalunya, huwag kang iimbot, huwag kang sasamba sa ibang Diyos. Isa rin ang may sabi, huwag kang mabalisa. Sabi dito, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay. Minsan po, yung isip kasi natin, titingnan po natin siya. Andito yung motor control ng ating pagkatao. Kung ano yung sinasabi nito, ating puso, sumusunod lahat ang ating katawan. Kaya, kung ano yung sinasampalatayanan nito, yun ang nangyayari sa atin. Imagine na ulangan lang, ang imagination niya sa kanyang sarili, sisipunin siya, lalagnatin siya, magkakasakit siya. Advance kasi mag-isip. Naulanan lang yan. Pero kung isipin mo, hindi ka maaano kahit maulanan ka. Kasi po, sumusunod. Kaya po kung titingnan po natin, ang pagkabalisa, dito po yan ang nagano sa utak natin. Iniisip natin yung mga dapat hindi isipin. Sa halip na ipagkatiwala natin sa Diyos, ang ating pamumuhay, ang nangyayari po, pinoproblema pa natin yung para bukas. Sabi nga dito,
Huwag kayong mga balisa sa inyong pamuhay kung ano ang inyong kakanin. Kahit inyong katawan, kung ano ang inyong darangin, sapagkat ang buhay ay higit kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit. Mas importante po yung katawan. Mas importante po yung buhay dito sa ibabaw ng sanlibutan. Meron nga yan na disgrasya. Napunit yung pantalon. Ang pinanghinayangan nga yung pantalon, yung sugat na puti. Kasi, yung pantalon niyang maong, magkakaroon na daw yun ng tagpi. Pero yung sugat niya, hihilom lang. Mas importante pa yung damit isa doon sa kanyang buhay. Ang importante po doon, itong humihinga, itong nangangailangan ng pagkain. Yung damit na yan, maiiwanan lang yan dito sa ibabaw ng dyan. Mamanahin. Kanino yun magtasya, sa kanya na yung. Pero ang importante po doon, yung buhay na ipinagkakalog sa atin ng Diyos. Ito po yung pakamahalin natin. Paano natin sasabihin sa ating kapwa na magpagaling ka na? Paano mo sasabihin sa iyong kapwa, magpakabuti ka? Paano mo sasabihin sa iyong kapwa, siguro kulang ka sa tubig dahil namamaos ka? Paano mo sasabihin sa iyong kapwa, siguro kulang ka sa pagkain o nalilipasan ka ng tulog dahil may ulcer ka? Ngayon, hindi mo yan magagawa na sasabihin sa iyong kapwa kasi uunahin mo muna ang iyong sarili. Sabi nga, ibigin mo yung kapwa katulad ng iyong sarili. Kung ano ang trato mo sa iyong sariling pamumuhay na ituturo mo rin yan sa iba. Kung halimbawa, hindi tayo marunong kumain ng tama sa oras, nalilipasan tayo, nagka-ulcer tayo, nagka-hyper tayo, masasabi ba natin sa kanya na huwag ka magpalipas ng gutom? Ikaw nga rin, ganun din. Paano mo sasabihin na uminom ka ng maraming tubig kaya ka nalulula? Kaya umiikot yung paningin mo? Kaya ka walang balanse? Ikaw nga, ganun din. Kaya siyempre, uunahin mo muna ang iyong sarili. Ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili. Paano mo sasabihin sa iyong kapwa, matulog ka na? Ikaw nga rin puyat ng puyat din. Kaya ang mangyayari po yan, yun na kailangan talaga unahin ang sarili. Ganun po yung pagtuturo. Kaya po, kung titingnan po natin, huwag kang mga balisa. Sasabihin, huwag kang mga balisa. Hindi mo na pagproblemahon yan. Karamdaman lang yan, lilipas lang yan. Ikaw nga rin, hindi ka makatulog sa kakaisip ng problema. Ang karamdaman, akala mo hindi nagagaling. Kaya dapat i-apply muna natin sa ating sarili. Tayo ba nababalisa rin? Marahil siguro kapag nakaka-encounter tayo ng pasyente na malala, nababalisa tayo, gagaling pa ba kaya siya? Ngayon, kung malakas ang ating pananalig sa Diyos, gagaling po siya. Lamang, lakipan din ang pananalig ng taong tinutulungan natin. Tayo yung tumutulong, malakas ang pananalig, nagagaling siya, dapat pati yung tinutulungan natin, malakas din ang pananalig. Pag pinagsama po yan, ang milagro ng Diyos, napakalaking chance na ipagkalog po ang kagalingan. Kaya importante po ang ating kapwa. Nandiyan po siya para maging gaan upang ibahagi natin yung mga labis o lumalabis sa ating mga ari-arian. At nandiyan po sila para tulungan natin. Gawin natin siyang salamin sa ating mga buhay. Tanungin natin siya, kumusta na baga at proses ngayon? May bago na ba nangyari sa buhay ko? Hindi na ba ako dati? Pero kung kaya ang kahirap yan, sinambit pa lang yung pangalan mo. Si ano? Yung mata pobre? O diba? Yun yung pagkakakilala natin. Kaya, pag-ingatan natin ang ating sarili dahil yun po ang makikilala natin ang ating sarili sa pamamagitan ng ating kapwa. Kaya po, ang pagkabalisa ay isang sakit. Problema po yan ng ating utak.
Dapat po, kung tayo'y malakas ang pananalig sa Diyos, halimbawa, karamdaman, ipagkakatiwala natin sa Diyos. Diyos ko po, ikaw na bahala sa sakit ng ating mahal sa buhay. Kapag ibinigay mo na sa Kanya, itudo mo na. Huwag ka nang mabalisa. Sabi niya, ikakasaluhan mo yung pananalig na siya na ang magpapagaling. Para yun isang bagay na pag ibinigay mo, wala ka ng karapatan doon, kundi doon sa binigyan mo, siya na ang may karapatan niya, kung magagalingin niya o hindi. Pero kung nababalisa pa rin tayo, nagdududa tayo, gagaling ba o hindi? Kaya, pinakakailangan dito, buo ang ating pananalig doon sa pinagkakatiwalaan natin. Tao man yan o Diyos, kapag ipinagkatiwala natin ang ating karamdaman, na pagalingin ang ating mahal sa buhay. Ibigay natin sa Kanya, kung iyan ay pamamaraan para turuan tayo, disiplinahin tayo, tanggapin natin. Kung iyan ay pamamaraan para buksan ang ating kaisulan, tanggapin natin. Sapagkat yan ay kalooban ng Diyos. Proseso yan ng Diyos upang tayo'y magbalik loob sa Kanya, magsisi at manumbalik sa Diyos. Kaya po, kung titignan po natin, ang pagkabalisa, hindi po dapat ginagawa yan ng isang tagasunod ni Kristo. Sapat na yung makontento tayo sa pang-araw-araw ng ating pamumuhay. Problema man yan, ilapit natin yan sa Diyos. Karamdaman man yan, ilapit natin yan sa Diyos. Huwag natin ngariin sa ating sarili na tayo ang may kakayahan para masolve yun. Pinagkatiwala natin sa Kanya, bahala ng Diyos sa mangyayari. Basta ang mahalaga na isurrender na natin sa Kanya. Siguro po, hanggang dito na lang ang pakikibahagi natin sa oras na ito. Salamat po sa Diyos at anuman po ang mga kahilingan natin, karaingan man, problema, karamdaman, kahirapan man, lahat ng yan ipagkatiwala natin sa Diyos. At anuman po ang ating mga kahilingan, natailag natin yung tamang time kung paano sasagot ang Diyos sa lahat ng ating mga hinihiling sa Kanya. Salamat sa Diyos at isang mapagpalang hapon sa bawat isa.